Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for December 2024. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong promo ngayong November. Meron tayong 25% discount sa tarot reading services pag nag-book kayo for a private reading. Yung link nasa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano. Okay, Virgo. What's up? What's up, Virgo? Anong energies for you ngayong December 2024? Saturn. Oh. So, yung iba sa inyo, meron kayong major placement sa Saturn ngayon, especially Saturn in Pisces. This is about structure, discipline sa sarili mo. Very karmic energy. So, kung ano ang itinanim mo, yun yung aanihin mo ngayong December. So, you have to pay attention kung ano yung inilalabas mo. What you put out there. Yan. Kasi, yan yung makukuha mo. So, if you are mabuting tao ka, meron kang pananalig sa iyong sarili, no, sa kakayanan mo, then syempre, this will be manifested sa buhay mo. Makikita mo yung success, makikita mo yung mga achievements mo. And there may be times, Virgo, na may mga delays. Okay? Ganun rin ang energy kasi ng Saturn. May mga delays kasi Time Lord siya. So, yung mga delays na yun, lagi mong tatandaan, ay protection sa'yo. Or merong mas magandang plano sa'yo ang universe kapag hindi tumatama sa oras na gusto mo na makuha or mangyari yung goals mo. Okay? You have Libra energy. So, this is balance. Bringing balance into your life. So, I think ngayong December, yung energy mo, yung efforts mo, nakaspread out yan sa mga importanteng bagay or tao sa buhay mo. Let's say, career mo, family mo, business mo, romantic partner mo. So, yung priorities ang isa sa importante sa'yo ngayong December. Ano yung dapat mong unahin? You have the 8th house, which is about mystery. So, 8th house is also shared finances. So, kung yung iba sa inyo, meron kayong karelasyon, maaring itong person na to, mag-start kayo ng business together, pwedeng may business partnership with a friend. Oo. But, kailangan rin nito na pag-isipan mong maigi. Okay? Kasi itong si Saturn is about discernment din, na kailangan yung mga actions na ginagawa mo, hindi siya padalos-dalos. Kasi eventually, pag padalos-dalos ka dyan, yung resulta niyan, hindi niya mag-guarantee yung success. 'Di ba? Kapag, minsan, magte-take tayo ng risk. Tapos, kaya nga siya risk, kasi hindi mo alam kung ano magiging resulta niya. So, you have the Strength card. So, ayan, lakas ng loob, tibay ng dibdib. Yung iba sa inyo, ngayong December, you will also take care of yourself. You will take care of your body. You will take care of your health. Yung iyong kalusugan. So, pwedeng iba sa inyo, magkakaroon ng strength training, mag-gym, or you will focus on your health. Yung mga activities na makakatulong sa pagpapalakas ng iyong kalusugan. And meron ka ring mga sisimulan or susubukan na bagong proyekto na nung una parang nag-aalangan ka, pero ngayon maglalakas loob ka. Parang it's you deciding to take a risk. O, 'di ba? Speaking of maglalakas ng loob ka, the Chariot is about moving on, moving forward. There's also journey, meron ring success, progress sa'yo. So, yung mga nasimulan mo na, let's say, proyekto, trabaho, or sources of income. Halimbawa, may plano ka, let's say, sa TikTok na maging affiliate marketer, 'di ba? So,
kailangan yan ipaplano mo, paano mo siya gagawin. So, pwedeng iba sa inyo, nagnunood kayo ng mga videos na nagbibigay ng mga tips or ginagawa nyo na. So, it's like you finally taking action sa mga plano mo. You have the 5 of Cups. This is about sorrow or loss. So, kung meron kayong mga bad decisions in the past, na pinagsisisihan mo, kailangan mo nang i-let go yan. Kasi, kumbaga, lagi mong magkakaroon ka ng fear na sumubok, na maglakas loob ulit kasi natatakot ka na. Oo, charge to experience kasi gano'n naman talaga magkakamali tayo. But, ang importante doon is natuto tayo dun sa pagkakamali at hindi na natin uulitin at kung ano man yung natutunan natin, i-apply na natin yan sa mga susunod pang desisyon natin. 'Di ba? Oh, you have the world. The world is about completion. So, merong makukumpleto, matatapos. So, yung iba sa inyo, kung meron kayong mga project, meron kayong report, or yung mga, let's say, business projects, ganyan, matatapos nyo yan ngayong December. Yung iba, magkakaroon kayo ng opportunity na makapag-abroad kung kayo ay may balak na mag-abroad. O kasi may page of wands dito. This is about going on an adventure. So, this is also communication. Maaring may good news. Meron kayong marireceive na magandang balita ngayong December na hinihintay nyo na. Especially if this is related sa application nyo abroad, sa visa ninyo, or career. Oo. Na iba nag-apply ng trabaho. So, money, career, finances, you have the Father of Pentacles. Wow. So, leadership role yan sa trabaho. You have the Sun. Very good. The Sun is about happiness, clarity, strength. So, when it comes to your career, money, finances, matatag ang iyong finances. You have the 10 of Swords. Meron kang i-let go na unhealthy habits pagdating sa pera. At once na i-let go mo yan, meron tong magagandang blessings na maidudulot sa'yo. Let's say, pagdating sa spending habits, yung tipong kahit hindi mo naman kailangan, binibili mo. 'Di ba? Yung iba nagkakaroon ng addiction sa shopping, online shopping. Hindi naman kailangan, pero syempre, iba ginagawang shopping therapy. Ayan. So, yung iba sa inyo, magkakaroon kayo ng awakening, realization about your situation pagdating sa pera. Ano yung mga bad habits mo sa pag-handle ng finances mo. And I feel like that is something na i-let go mo na. I-release mo na. Dahil meron ka ng bagong pananaw sa iyong pag-handle ng finances mo. Sa love life, you have the World. Ooh, yung iba sa inyo, maaring merong, o kung single ka, or you are connecting with someone, this can be a foreigner or long-distance relationship. With the 6 of Pentacles, I think, maganda yung flow ng relationship na to. Give and take. Kumbaga, pwedeng you complement each other. Oh, tapos biglang may the devil dito. So, this is an energy of obsession. So, may tendency lang na maging obsessed kayo sa isa't isa. Alam naman natin na kapag may obsession, parang prone siya sa sa toxic na environment sa relationship. Let's say, obsessed sa'yo yung person mo. Tapos, napakaseloso, selosa. 'Di ba? Ang hirap kausap ng ganon. Ang hirap ka-deal ng mga ganon. Kasi lahat ng bagay pinagseselosa. And, maaaring mag-lead sa toxic relationship. 'Di ba? So, tama lang. Tamang flow lang sa relationship ninyo. Lalo na kung long distance connection to. So, kung hindi ka pa ready, hindi pa buo yung loob mo magtiwala, wag ka muna magrelasyon kasi magiging issue nyo yan. Lalo na pag long distance relationship. Okay, you have the stars. You can manifest your every wish. Wow! Virgo, ngayong December, meron kang wini-wish na mamamanifest mo. This can be related sa pag-aaral, sa
career mo, sa business. So, merong magma-manifest na wish. I think this is also, meron ding pagtulong yung iba sa'yo para mangyari or maisakatuparan mo yon. Okay, so that is your reading, Virgo. Thank you so much. Good luck.